O, ito pa, dagdag ni BP. My take on the demand to take a drug test, no, for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali yun sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng humindi. Kasi that is a question on your competency or to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi eh. Sasabihin mo pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in sa inyong mga panilira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako mag-drug test. Para matapos na, tuwin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a... Siya ay mamimili ng ospital, siya ay mamimili ng gugupit ng buhok niya. Yung dapat public. O sige na nga, payag na ako dyan sa drug test na yan. Pero dapat talaga public yan. Ibig sabihin, manggagaling sa ibang entity yung magkukuha ng buhok. Ibig sabihin hindi manggagaling kay Marcos. Kasi alam mo, tama eh. Tama si BP dito eh. Walang rason para hindi ka pumayag. Yung pride, wala. Hindi pride dyan. Para matapos na lahat ng haka-haka, sinasabi ninyo, bulong-bulungan, o di kaya chismis, o akusasyon ng kapatid mo. Isang hair follicle test lang yan, tapos ang usapan dyan. Tapos ang usapan dyan, isang hair follicle test lang. Pahiya lahat ng Duterte supporter. Basta in public at hindi yung pinili mo. Gawin natin yan sa southern, dyan sa Davao City. Di ba? Yan, gawin nating live telecast sa SMNI. Tapos sa loob ng yung sa Kingdom. Mga tao. Tapos mag-aantay lang tayo lahat doon, makita natin yung result. Di ba? Tapos ang usapan. Drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lokaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo. Gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik ka sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang resident and vice president sa drug test. Yan. Linaw yan. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Yan, Sasamahan ko siya. Sasamahan siya. Takot ka pala, Marcos eh. Kailangan ka pa samahan? Kailangan pa siyang samahan talaga? Di ba? Takot?
I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapatrack test din yon. Ako, kahit na kontik na lang yung naiwan sa buhok to, sige, magpapatrack test din ako. Huwag siyang matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. No. Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may magpanawagan ngayon? Or Takot ka pala, Marcos eh. Takot ka pala. Tuloy. all the allegations, corruption against the government and against the president. And as your constitutional matikma, as successor of the president, did anything Pasensya na kasi inayos natin yung audio eh. Hindi naririnig masyado yung sa reporter kaya hindi maayos. happen na mag-resign Dr. Marcos? How could you accord yung constitutional matikma as successor ng president? How do I uphold? Yeah, what do you mean? It's automatic. A case already. Of course. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when Ayan, I eto, paparinig lang natin yung kumpleto kasi may kinat dun eh. was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa tumakbo ako bilang vice president. Pinresenta ko sa inyo yon. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Your comment po o pakaba... Eto yon ha. Alam mo, ito pang isang matinding issue dito eh. Tingnan nyo kung papaano baliin ni Lacson. Kasi, ang lupit ito. Pakinggan nyo ito. Ang lupit. Sabi ko nung una, wow, nakakatuwa naman. Pero tingnan ninyo kung saan naman nila binali ito. Ang problema, kahit pilit nilang itinuturo ang mga Duterte, sumemplang lang sila lalo. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker. Parang totoo yung ano nila, no? Yung pagpuna nila, no? Na bakit tumataas ang budget pag sa tumataas ang IX? Pag-eleksyon, kala mo talagang sincere sila na pinupunan nila yung corruption eh. Pero in reality, itinuturo pala ni Lacson doon, bakit tumaas daw sa Davao City yung IX? Sumemplang sila lalo. Pakinggan ninyo. Martin Romualdez, nakatutok si Jonathan Andal. 1 billion pesos from the Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS? Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AICS sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming So, para sinasabi na, yung IX, bakit ginawa yan? Kasi para tumaas yung yung para sa mga politiko. Tapos bilang kabig siya dun sa, saan ba pinakamataas na umangat ang IX? Davao City eh. Siyempre, Duterte na naman yon.
haters na nagre-request pag election year. Di ko alam, no? Baka ganon ang That's nangyayari. exactly my point, Mr. President. Noon, Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AIX ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AIX funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City Ayan. na wala sa Sulu? Sige, idiin mo. Idiin mo, Lacson. Baguhin mo issue. Ha? Bakit? Yung bata mo si Sandro nadali ngayon baguhin mo. Let's be clear, the crisis referred to in AIX are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong Ayan, eleksyon idiin mo. 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AIX para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker. Sinakyan ka ngayon. Alam mo kung bakit? Lahat kami alam na namin yan. Matagal na sinasabi sa amin ng mga Duterte yan na bumabaha ng pera dyan sa Davao City para kalabanin ang mga Duterte. Through sila Migs Nograles, yung babae at saka yung lalaki. Lalaki. Sige. Hindi ako sigurado kasi kung lalaki yun Napaisip ako dun. Shit. Totoo naman Noon pa sinasabi na ng mga Duterte yan, bumabaha ng pera dito sa Davao City. Alam ko nabanggit pa to ni Basti nun sa amin na bumabaha talaga ng pera para matalo sila, mawala ng stronghold ang mga Duterte sa Davao. Kaya winawasak nila binabasag nila mga Duterte sa Davao ang akala nila yung mga taga Davao madadaan mo sa pera-pera. Diyan sila nagkakamali Diyan sila nagkakamali na ang Davaoenyo madadaan sa pera-pera. Hindi po madadaan sa pera-pera ang mga Davaoenyo. Ang mga Davaoenyo po, meron ng kasaysayan yan na dati talaga silang hindi maayos at Duterte ang nag-ayos. At ngayon, sobrang saya pa rin nila sa pamamahala ng mga anak ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ayaw nila talagang si Pangulong Duterte noon tumakbong presidente. Kasi ayaw nilang mawala sa Davao Ganon ang mga taga Davao. Hindi nila nadaan sa pera Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda. Ganun lang yun. Wala na. Wala naman solusyon. Basta binring up lang ni Lacson yun para magka-issue, akala niya magkaka-issue. That's the truth Akala niya magkaka-issue kung sakasakaling banggitin niya yon na pinakamataas na AIX na natanggap ang Davao City. Hindi niya ba alam na ang nakaupong nasa gobyerno ay si Marcos? Sino ba nagdidesisyon ng AIX? DSWD. Sino may hawak sa DSWD? Si Marcos. Tapos alam mo magkaaway ang Marcos Duterte. Bakit magpapabaha ng AIX sa Davao City? Common sense. Kasi during the campaign, gusto nilang matalo ang mga Duterte. Ang mabuti naman, ang mga taga Davao talaga, hindi mukhang pera katulad ng iba sa atin. Diba?
Totoo naman yan eh. Ginagamit talaga ang pera para talaga makapanalo ng kandidato. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, isilipin nyo rin yung mga congressman na pumirma ng impeachment ko. Silipin nyo yun. Dahil marami dyan ang pumirma ng impeachment ko, tapos na biyayaan ng sobrang lalaking mga pondo. Kung hindi man financial, through the DSWD. Yan ang dapat nyo silipin. Sinisilip mo ba? Lacson? Wala. Kasi nga, siguro, nakakita lang si Lacson, biglang nasilip niya. Uy, Davao City yung pinaka may malaki, oh. Pwede natin itong i-discuss sa Senate, oh. Pangtabla kay doon sa revelasyon ni Zaldico na si Sandro ay nakatanggap di umano ng insertion na nagkakahalagang. Iyan po ang ating question. Para sa GCash na tigpa 500 pesos, unang 3 makakasagot ng tanong na magkano ang di umanong insertion na ipinasok ni Sandro Marcos. Mga kababayan, gising-gising. Ha? Ang pamilya ng mga Man of Steel. Siguro ano niya kaya si Superman, ano? Man of Steel to mga to eh, di ba? Itong pamilya ni Marcos. Mula sa tatay, anak, di pala sa tatay, mula sa lolo, yung tatay, hanggang sa anak. Wag nyo nang wag nyo nang, baka mamaya magkaapo pa yan si Sandro. Baka pati yung apo niyan humingi ng insertion na Cerelac. Uy. Hindi, baka pagising pa lang niya, paglabas pa lang niya sa ano yun? Basta doon sa ng babae, paglabas pa lang niya, insertion. Hayop yan. Di ba? Ay naku po mga kababayan, ha. Sana magising na po tayo dahil talagang tinatarantado tayo sa ating bansa. Ha? Gising-gising! Oy, maraming salamat po. Kita-kita! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at